Pakibalita tayo kaugnay sa binabantayang bagyo. Makakausap po natin ngayong umaga, Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Benison, good morning. Good morning, Sir Ivan. Natukoy na ba yung mga lugar kung saan posible mag-landfall ang bagyo at kailan ang inaasahan nating landfall? Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, possible po na mag-landfall ito sa may Aurora, Isabela area, pagsapit po ng Sunday ng late evening or sa madaling araw po ng Monday. Pero ito pong track ng Pag-asa, nakikita natin na magiging malapit pa rin po ito dito sa may parting Bicol region, sa may Catanduanes, sa may Northern Samar, pagsapit po ng umaga hanggang tanghali po ng Sunday pa lamang. So, posible pa hong magbago yan? Pwedeng bumaba o umangat ng konti yung track? Yes, definitely meron po tayong mga factors kasi na tinitingnan sa ngayon bukod dun sa behavior ng bagyo. Meron din po tayong amihan, meron tayong high pressure area sa may East China na posibleng tumulak sa kanya pababa. Or kapag mahina naman yung high pressure doon, is bahagyang aangat pa yung track ng bagyo. Nabanggit ko ho yung pagbaba. Nandyan ho kaya yung posibilidad na yung track niya tahakin din yung tinahak ni Tino? Based po dun sa ating mga nagdaang track nitong si Bagyong Pongwong, mukhang hindi naman siya talaga drastically nagbabago. So yung ating mga kababayan po na naapektuhan itong Bagyong Tino sa may Visayas, lalo na sa may eastern and central portions, mukhang hindi naman po sila dadaanan or magiging directly hit ng bagyo. However, nandyan pa rin po yung mga pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin. Magtataas tayo ng wind signals dito sa may eastern Visayas. And then the northern tip po of Cebu, possible din po na magtaas tayo ng wind signal. Yes, pero Benison, nakikita natin yung satellite images, ano? Napakalawak. So kahit mataas o mababa man, definitely maraming mga lalawigan ang makakaranas ng hagupit nitong si Fong Wong. Yung nag-visualize siguro sa atin is Northern Luzon ang tahak, Central Luzon ang tatahakin. Pero malawak po ang bagyo, nasa around 600 to 700 kilometers habang lumalapit po siya sa ating kalupaan. So imagine na lang po natin yung ganun kalawak na bagyo, 1,400 kilometers po yung diametro niya at mahagi po talaga itong northern and eastern portions of Visayas and basically the entire Luzon except dito sa may southern Palawan. Ayan, yun ho yung binibigay natin na paalala sa mga kababayan natin eh. Hindi porket hindi dadaan sa inyo eh hindi kayo maapektuhan dahil napakalawak nga po nitong saklaw nitong bagyong si Fong Wong. Kailan naman kaya tayo magtataas ng wind signals, Benison? At ano-anong lugar ang maapektuhan ng mga storm surge o yung mga daluyong? Actually, within the day po, possible tayo magtaas ng mga wind signal. Number 1 pa lamang naman po. So we're giving enough time para paghandaan nila yung malakas na hangin. So the moment kasi na magtaas po tayo ng wind signals number 1 and number 2, hindi agad-agad natin mararamdaman yung mga pabugso-bugsong hangin. Ito pong wind signal ay babala sa hangin. So lagi tayong tumutok naman on the other side. Doon sa weather advisory and heavy rainfall warning naman po na itataas natin. Separate po yan doon sa impacts ng hangin. As for daluyong naman po or storm surge, posible tayo magtaas ng storm surge warning dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, and then yung mga eastern coast po ng Bicol region. Within the next 2 days po yan. And pagsapit po ng Linggo at Lunes, possible na magtaas din tayo ng mga storm surge or babala sa daluyong dito sa eastern sides po ng Quezon, Aurora, and then basically the entire northern Luzon po. Yung classification na super typhoon, that refers sa hangin, ano? Yung ulan kayang dala nitong si Bagyong Uwan, gaano kalakas? Kung pagbabasihan din po natin yung mga nagdaang bagyo, kagaya po nitong si Bagyong Nika, and we also considering din yung terrain and topography of Luzon, maraming lugar po magkakaroon ng higit sa 200 millimeters na dami ng ulan in a 24-hour period. That's from Sunday up until Monday. Basically, Northern Luzon po magkakaroon ng mga pinakamalalakas na mga pag-ulan. Kung i-compare po natin dito kay Bagyong Tino, doon sa may central portion ng Cebu, nakapagtala tayo ng 183 millimeters. So, maaring more than that pa po within the 24-hour period ang maramdaman nila. So, nandyan yung chance ng baha at landslide. Nako, baka puso, magdoble ingat po. Ayan, galing kay Benison Estareja na napakalakas din po ng ulang dala ng Bagyong Uwan. Maraming salamat, Benison. Salamat din po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.